So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, i-review natin itong isang napakalupit pinakamanipis na smartphone today, which is the Infinix Hot 60 Pro Plus. Ito na kayang perfect entry-level phone para sa'yo. Tara, check natin. So yan, our today's topic nga is yung full review na rin natin finally itong Infinix Hot 60 Pro Plus. So itong smartphone na to ay recently lang lumabas dito sa Philippines at kiniklaim nga ni Infinix na ito po ay yung pinakamanipis na smartphone ngayon. Sobrang nipis niya lang mga ka-J-Vlog. Tingnan nyo naman kung gaano kanipis lang itong Infinix Hot 60 Pro Plus. Diba? Napaka-solid at syempre isang buwan ko nang nagamit itong device na to. At syempre dito sa ating review, i-share ko sa inyo yung thoughts and opinions ko dito sa Infinix Hot 60 Pro Plus. At kung interested kayo bumili nito ng sobrang mura, bagsak presyo lang, i-click nyo na lang tong view products natin dahil dito sa ating view products, mura, super duper bagsak presyo lang itong Infinix Hot 60 Pro Plus. At meron pong special voucher na naghihintay sa inyo pag dito kayo bumili sa ating view products, up to 1,000 pesos off ang pwede nyo makuha. So next one mga ka-J-Vlog is gusto ko i-share sa inyo yung mga nagustuhan ko dito sa Infinix Hot 60 Pro Plus at kung bakit isa to sa napakagandang entry-level smartphone na nagamit ko ngayong 2025. Number one, syempre overall display. So biruin mo yung display nito is napakalaki, 6.78 inches. Ayan siya. Bayan 1080p pa ang resolution niya, 1.5K AMOLED display, 144Hz screen refresh rate at nakaano siya, curved display. So sobrang solid nitong Infinix Hot 60 Pro Plus mga ka-J-Vlog when it comes sa display. Super duper premium. Napaka-smooth, and nung naglaro tayo dito, napakaganda ng performance nung kanyang AMOLED display. Yun nga, yung graphics niya ine-enhance pa dito sa smartphone na to. So napakalaking tulong ng AMOLED display dito sa device na to. And ito po ay isa sa merong mataas sa resolution na pwede ma-provide ng entry-level smartphone. Yung resolution nito mas mataas pa sa mga higher mid-range smartphone or yung mga ibang higher mid-range smartphone na iba naka 1080p, 1220. Ito is 1.5K resolution. So napakaganda. Next, yung kanyang chipset. So yung chipset niya is bago lang sa market. Of course, the MediaTek Helio G200. So very intriguing yung chipset na yan, at binasa nga natin yung chipset niya, very identical lang din sa G100. So, hindi sila nagkakalay ng performance. Pero when it comes sa game test na rin natin tong Infinix Hot 60 Pro Plus, na-upload na natin yan. So far, so good. Lahat po ng games na tinest natin na handle netong smartphone na to. At okay na okay rin naman po siya gamitin for gaming. Ang pinaka-the best dito, nung ginamit ko to nung naglalaro ko, is yung kanya talagang form factor or yung kanyang ergonomics. Napakagaan, hindi tayo nangangawit pag naglalaro, and yun nga, kayang-kaya niya ang WUWA at Genshin Impact. Next mga ka-J-Vlog, yung speakers. So yung speakers netong Infinix Hot 60 Pro Plus ay powered ng JBL. So dual steer speakers po yan, isang speaker dito at isang speaker dito sa baba. Napaka-solid, maganda yung overall bass quality niya and yung loudness. At mamaya sa later part ng ating video, mag-speaker test naman tayo dito. Next, yung camera. Yung camera niya napaka-solid, napakalinaw. Meron nga siyang Sony sensor. So, 50 megapixel main camera siya with Sony IMX822. Ayan. Syempre, ginamit natin to sa Baguio. Napakaganda ng camera quality niya mga ka-J-Vlog. Ayan, pakita natin. And, meron pa tong powered ng AI. Ayan siya, oh. Gustong-gusto ko rin dito yung sky shot niya. Na, for example, ito yung original photo niya. Napaka-pale. Pero pwede natin pagandahin ng ganyang kaganda. Diba? Gamit ang AI. So, napakalupit ng camera netong Infinix Hot 60 Pro Plus sa presyo na 7,000 to 8,000 pesos. Napakasulit. At ito yung isa sa pwede ko ma-recommend na smartphone na merong magandang camera performance for its price segment. Next, syempre yung design. Ito po ay yung sinasabi nga ni Infinix na isa sa pinakamanipis na smartphones out there. And yes, sobrang nipis lang nitong Infinix Hot 60 Pro Plus. Ayan siya. Tingnan nyo naman kung gaano kanipis itong device na to. So ito po ay isa sa pinakamanipis na smartphone
at ka-level niya yung nipis sa iPhone Air ngayong 2025. So, grabe. Yun nga, marami akong nakikita sa comment section na natatakot silang gamitin ito kasi baka daw madaling mabasag, mahirap hawakan. For me, okay naman siyang hawakan. As long as bilan nyo na lang to ng ibang case, yung medyo maganda yung grip. Kasi yung nilagay nila or yung included nilang case, to be honest, ang pangit. Itong hard case na to. So, walang any protection. Naging ano lang siya. Kumbaga, dito lang sa babay na po, protect niya sa gilid, hindi. Kaya bumili po kayo ng mga slim case. Buti nga ang Tecno Pova Curve 5G. Curve display siya pero ang provide nila jelly case. Mas better to kasi all side is may protection. Tapos itong Infinix Hot 60 Pro Plus wala pong protection dito sa gilid na which is yan yung isang pangit dito sa case na to. Kaya bilan nyo to agad-agad ng case pero overall design napakaganda na itong device na to. Sobrang nipis, sobrang gaan, very portable lang gamitin itong Infinix Hot 60 Pro Plus. When it comes sa battery niya, syempre 5,160. Yes, malaki naman yung battery capacity niya and good news, 45 watt fast charging siya. So sa mga, syempre iba ngayon nasasanay na sa 6K, yung 5K parang maliit na sa kanila. No worries dito sa Infinix Hot 60 Pro Plus, battery performance, maganda rin naman dito. Nung naglaro tayo dito is kahit konti lang yung nabawas sa percentage. And syempre, asahan nyo na when it comes sa pagde-drain ng battery neto, mas malakas kumonsume ng battery ito kasi marami siyang mga features na malakas kumonsume ng battery. For example, yung AMOLED, yung mas mataas sa resolution, tapos naka full brightness ka pa. Pag naglalaro ka, asahan mo talaga na few hours lang tatagal nito pag straight gaming. Pero again, pag mga day-to-day use lang, aabot din naman ng isang araw itong Infinix Hot 60 Pro Plus. Ang maganda dito, kahit malowbat siya, full charge nyo agad to nang wala pang isang oras. Salamat sa kanyang 45 watt fast charging rate. So, no worries naman dyan mga ka-J-Vlog. And, syempre, ang back cover neto, hindi po polycarbonate or plastic. Ang ginamit nila dito para ma-maintain yung gaan is fiberglass. So, light material lang nilagay nila sa Infinix Hot 60 Pro Plus. Tapos, meron pa po itong protection sa tubig. Mas mataas sa mga nakikita nating karaniwan sa mga entry-level smartphones today na IP64. Ito po ay IP65 water and dust resistant. So again, hindi po siya pwedeng masubmerge sa tubig. Pwede lang siya mabasa sa tubig with certain pressure lang. So for example, ginamit nyo ito as a navigating tool. Ayun, meron siyang protection sa ganyan. Siguro pag nahulog nyo siya ng sobrang saglit, mga 2 seconds, ganyan lang sa tubig, kunin nyo agad, nandun pa yung protection niya. Pero pag nalublom nyo to sa tubig ng mga ilang minuto, ng sobrang lalim, doon mako-compromise yung loob nito. Kaya again, parati nating iisipin yung mga IP rating sa mga smartphone, doon po tayo nagbe-base kung pwede malublob or not. Kasi marami ako nakikita na ang iPhone daw, bakit ko nilulublob? Hindi naman daw yan waterproof. Yes, tama kayo, hindi naman waterproof yan. Water resistant yan na merong mataas na IP rating. Meron po mga water resistant na phone na pwede pong malublob sa tubig. Yan po ang mga IP67, 68, and 69 water and dust resistant. So yun mga ka-J-Vlog, so far yung mga nagustuhan ko dito sa Infinix Hot 60 Pro Plus. Napaka-solid na smartphone ngayon 2025. Sobrang ganda, sobrang nipis, at sobrang lightweight. Definitely a must buy itong smartphone na to kung gusto nyo makakuha ng isang premium device sa murang halaga. So kung interested kayo dito, i-click nyo na itong view products natin dahil dito sa ating view products, mura at bagsak presyo lang po ang Infinix Hot 60 Pro Plus.
So video sample, rear camera of the Infinix Hot 60 Pro Plus. So ang pinamax sa resolution niya is 2K resolution. Pero ang gamit natin is Full HD 1080p 60 fps. So kahit nasa 60 fps ng Full HD, malinaw din naman na mapoprovide niya. Pwede rin tayo mag-zoom, ayan, hanggang 10 times digital zoom po tayo. Pero syempre, nagiging blur na siya. Ay, may uwak pa dito. So ito pag may tao, ayan, hello. Ayan, linaw din, in fairness. So video sample, front-facing camera of the Infinix Hot 60 Pro Plus. So ang pinamax sa resolution niya is 2K resolution. Pero ang gamit natin is Full HD 1080p 60 fps. So malinaw din naman ang front-facing camera ng device na to. Ayan. May quality, nasa average level or fair level lang yung quality niya. Ayan. So next, let's explore yung design at build quality nitong Infinix Hot 60 Pro Plus. So ito talaga yung pinakaayoko dito is yung kanyang free case. To be honest, very cheap feeling siya. At ang hirap niyang alisin. Ayan no, parang di mo alam kung matatanggal yung display ng smartphone sa sobrang nipis eh. Ang hirap niyang alisin, ayun no. Lalo na pag wala kayong kuko. So bumili na kayo ng mga mas better case dyan sa pinoprovide ni Infinix. Sana mas okay yung ganito, yung ginawa ng Tecno, mas better pa yung ganito jelly case yung nilagay nila, 'di ba? Sana jelly case na lang eh. Ayoko yung slim case na yan, ayoko yung hard case na yan, sobrang daling masira niyan. Pero yon, ang maganda sa back cover nga ng Infinix Hot 60 Pro Plus, fiberglass po ito, hindi po to polycarbonate. So syempre nagdadagdag yan sa gaan ng device. Sobrang lightweight nito, to be honest. At ito nga yung kiniklaim ni Infinix na isa sa pinakamanipis na smartphone na pwede nyo ma-purchase ngayon sa mga Android or entry-level smartphone. So, ka-level niya na rin yung iPhone Air. Kumbaga, so kung gusto nyo yung iPhone Air, dito muna tayo sa Infinix Hot 60 Pro Plus para ma-experience natin kung gaano kagaan din ng iPhone Air. So, meron nga siya ditong triple rear camera setup. Pero again, yung useful lang dyan yung main camera. Pero, yung design, okay na okay. Mukha rin siyang Samsung Galaxy S25 series. So, curved din yung back cover niya. And sa mga flagship, kinalimutan na nila yung ganitong design eh. Flat display na sila na malalaki. Tapos, yun nga, etong design na to, dati na-adapt lang to sa flagship. Pero ngayon, nakikita na natin siya sa mga entry-level smartphones, which is okay na okay. Grabe, nipis. So, mas manipis pa to sa lapis. Ayan oh. So dito sa right side is yung power button niya and yung finger in yung volume rocker. Sa taas naman ng smartphone, maganda dito, sound by JBL ito, and yung pangalawang speakers niya and microphone. Sa left side, since manipis siya, hindi kakasya dyan yung SIM tray, kaya nilagay nila sa baba. So sa baba is yung SIM tray, microphone type C port at yung speaker grills. And sa bibili pala nito, meron siyang kasamang tempered glass, which is eto, nilagay ko na. Pero hindi po siya pre-installed. Kayo po maglalagay ng tempered glass dito sa Infinix Hot 60 Pro Plus. So, napakaganda ng display niya. Ang nipis lang ng bezel niya. Ayan o. Punch hole display, Super AMOLED display, beyond 1080p pang resolution for a price na 7,000 pesos or 8,000 pesos. Napakasulit na itong mga J-Vlog. Tapos naka 144Hz refresh rate pa itong si Infinix Hot 60 Pro Plus. Ang isa na ma-enjoy nyo dito sa device na to is yung kanyang gorgeous display at pa-curve pa siya. Yan, sobrang nipis lang talaga. So design for me, perfect 10 for an entry-level smartphone. Next, ito rin yung isa sa pinakamagandang feature ng Infinix Hot 60 Pro Plus, yung kanyang camera. So, explore natin yung camera nitong device na to. So, meron tayong AI camera, meron tayong 2x zoom na hanggang 15 times digital zoom tayo dito. Meron tayong mga iba't ibang icons sa taas tulad na lang ng Google Lens, Flash, 50 megapixel mode, filters, and yung aspect ratio niya. Sa video naman, ang pinakamax sa resolution niya is 2K resolution up to 30 fps, pero yung 1080p resolution niya is up to 60 fps. Meron din siyang ultra steady pero hanggang 1080p 30 fps lang. Meron din tayong vlog mode na kumbaga siya na ang gagawa ng mga videos nyo. Parang meron na kayong template.
of course, sa settings niya, ito yung customized watermark, yung merong phone model sa baba ng ating mga photos, and meron tayong AI focus. Portrait mode for background blur na very, very helpful yan. Of course, super night mode for low light shot, and some more. Marami tayong magagawa dito. Slow motion, time-lapse, dual video, yung pwede nyo pong pagsabayin yung rear at front-facing camera habang nagvi-video. AI GC portrait, ito pinaka-favorite ko, yung sky shot, na kumbaga, for example, yung titake yung photo, yung scenery is pale, yung yung ulap, kumbaga itong sky shop gagamitan niya to ng AI para gumanda pa yung scenery niya, kumbaga. Meron tayong pro mode, panorama, and scan documents. Sa front facing camera naman, napakalinaw din ng camera nitong Infinix Hot 60 Pro Plus sa front, pero napaka solid talaga nung rear camera nito dahil Sony IMX na po yan. And meron din siyang super night mode for low light shot, portrait mode for background blur, AI camera, video. Front is 2K din, up to 60 FPS naman din ang 1080p, pero 2K is up to 30 FPS. So yun lang mga J-Vlog ang camera app ng Infinix Hot 60 Pro Plus. Napakaganda nito when it comes sa camera, may enjoy nyo talaga. Ang dami niya pong features na mapoprovide para sa inyo. So next, try natin yung speaker nito since JBL speaker din ito. Kaya na-excite din akong itry. For today's video, grabe sila feel nyo yung speaker niya dito. Ngayon 2025, tara, pag-usapan natin. So dito sinasabi ko sa inyo, mag-click kayo ng view products ha. Wow, puno, buong buo yung speaker niya, yung bass, solid. Nararamdaman nyo dito sa likod ng phone, no? So yan, for today's video, ang topic naman natin is yung bagong labas din na Poco M7. So yun nga, titingnan natin kung sulit ba ito i-purchase ngayon 2025. Kasi marami rin mga consumers na nakikita ko sa comment, Lods. Ang daming tanong din, Lods, okay ba Poco M7? Poco M7 naman. So when it comes sa speaker nito, sobrang lakas mga J-Vlog at ang ganda ng bass quality. Well balanced yung sound nito. Kaya kung i-rate ko yung speaker nito sa kanyang price tag, 1 ang lowest and ang highest, syempre ang score ko dito nasa perfect 10. Ito pa yung maganda dito sa Infinix Hot 60 Pro Plus is meron siya dito tinatawag na active halo lighting. Ayun o, yung may ilaw dyan. For notification yan, light effect for widget, for calls. Tingnan natin yung duration niya. May duration kasi hindi na siya umiilaw eh. Pwede siya for calls, ganyan itsura niya. For notification, pag nagcha-charge kayo, low battery reminder at startup, ayan, meron tayong tinatawag nila yung active halo lighting. So mas better yung ganito, kumbaga siya, nakatago siya compare sa mga ibang smartphone na akala nyo flash pero hindi pala, notification light. Dito nakatago siya, sobrang solid. So yan, next is biometrics test tayo dito sa Infinix Hot 60 Pro Plus. Try natin yung kanyang in-display fingerprint scanner. Ayan. So pagdating sa kanyang in-display fingerprint scanner, fast and accurate naman. Next is face unlock. Okay, face unlock. Mabilis din kung makikita nyo. Solid din. So yun mga ka-J-Vlog, ang pinaka main question, Lord, sulit ba i-purchase to? Kasi nagde-decide ako bumili ng smartphone na pang matagalan, okay bang 60 Pro Plus? The quick answer dyan is yes. So ang SRP neto is 8,999 for the 8GB 256. Pero pwede nyo to makuha ng 7,000 to 8,000 pesos. Ito nakuha ko lang ng 7,800. Very affordable lang, 8GB 256 na. At kung gusto nyo makuha ng ganyang presyo, dito lang tayo kukuha sa ating View Products. Dito kayo bibili sa View Products natin. Dahil pag clinic nyo yan, meron pong special voucher na naghihintay sa inyo up to 1,000 pesos off. So definitely a must buy din for me itong Infinix Hot 60 Pro Plus. Napakagandang smartphone. At di ako makapaniwala sa nipis neto. So gumagawa to ng ingay ngayon sa social media dahil nga sa pagkanipis niya, na kiniklaim nga ni Infinix, isa to sa mga pinakamanipis na smartphone na pwede nyong ma-purchase ngayon 2025. And yes, grabe ang nipis niya. Mas manipis pa siya sa Tecnopova Curve 5G. And ka-level niya yung nipis ng iPhone 17 Air. Kaya kung gusto nyo makakuha ng smartphone na premium sa murang halaga, hindi nyo nga akalain na 7,000 to 8,000 pesos lang to eh. Oh, meron na magandang display,
beyond 1080p, 144Hz refresh rate, snappy chipset naman din siya kahit papaano, outstanding camera performance at merong fast charging rate. Ito na po ang maganda i-recommend sa inyo, ang Infinix Hot 60 Pro Plus. For me, sobrang solid na itong smartphone na to, kaya nga nag-decide ako gawin tong daily driver. Gagamitin ko po to, itatago ko siya or to keep ko siya na device dahil sobrang nagustuhan ko yung specifications and yung features na itong smartphone na to.